Tamis equals good vibes. At dito sa Bulacan, hindi lang ang dila mo ang matutuwa sa tamis ng mga pastillas na pwede mong matikman. Maski ang mata mo, magiging masaya dahil sa mga iconic na disenyo ng pastillas pabalat. Ang art po ng pabalat ay, sabihin natin, isa siyang traditional art na huwag naman sanang mawala. Ito ay ginagamit sa pambalot ng candy, pastillas, yema, anything na sweet. Nung grade 5 po ang nanay ko, tinuturo daw niya sa school, sa home economics. Doon niya po natutunan yung art ng pabalat. Sa San Miguel po, pamilya po ang gumagawa doon ng pabalat. Tapos may kanya-kanya silang design. Level up talaga ang sweet experience mo kapag natikman mo ang matamis na pastillas na nakabalot sa mga papel na may naggagandahang disenyo ng mga pabalat nito. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unti na rin itong nawawala. Kaya naman nagsisikap ang pamilya ni Mang Nati na mapanatiling buhay ang tradisyong ito. Pagkakain mo, i-flat mo lang uli sa libro. Tapos ang ginagawa nila, pinapalaminate nila, ginagawa ang bookmark. Bukod sa tradisyonal na pastillas pabalat, ay gumagawa din sila nanay natin ng carved dayap. Ang carved dayap po nagsimula sa lola ko, si Lola Adelaida. Siya yung gumagawa ng mga minatamis. Mahusay din po ang kamay niya sa mga ukit-ukit. Pwede po siyang kainin, pero mostly yung nagpapagawa niyan, pinang-display, pinang-regalo. Ang pagkain po niyan, natanggalin po natin sa syrup or sa arnibal. Pag po natuyo na yon, lalagyan po natin ng pastillas yung loob. Tsaka siya kakainin. Maituturing na isang sining ang pastillas pabalat at carved dayap. Kaya dapat maisalin ang kaalaman na ito sa makabagong henerasyon upang magpatuloy pa ang tradisyong ito.